opposition mananalo, ano mangyayari? Very effective yung impeachment kay Kuya Bongbong. Kaya winarningan namin si Kuya Bongbong. Pag hindi mo itama, baka hindi mo matatapos ang inyong position as president. Ilocano mo ako, sinasabihan na kita. Okay, napakagandang question po yan. What if? Okay. Unang-una, ang magre-reklamo yan, paano yung mga nagbayad? Paano yung mga namigay ng pera? Paano yung sarili na? Okay lang dun sa mga politiko na ginamit ang pera ng taong bayan because they know it would be tit for tat. Bakit? It would be just like being a candidate at the edge. Pwede kang malaglag, pwede kang tumibay. What if? Tama yung susundin ng COMELEC. The COMELEC will be honest. Mailuluklok ang mga tamang opisyal na gusto ng taong bayan. What would be next? Ito ibubulkor ko na po ito. Alam na po natin yan. Ang unang asikasuhin. Now, hindi pa natatapos ang eleksyon, nag-file na ang Duterte Party List ng impeachment against BBM. Hindi pa pagganti po yan. Duterte Party List po, representing the Duterte family, na nag-file ng impeachment ngayon kay Bongbong Marcos. Isn't that a revenge? But it is a preemptive. What I mean is, premature po yan. Bakit? What if lilitisin ngayon? John, isama sa paglitis yung at hindi po ipapasa ng Congress before the June 30. Anong mangyayari? Hindi na po siya pwedeng isalang ulit. Katulad ni Sara Duterte, they will be installed at the same time as Vice President and President. Wala pong mangyayaring impeachment. Now, if inantay nila na pagdating ng mga makita natin na tama yung result na nangyayari, very effective yung impeachment kay Kuya Bongbong. Kaya winarningan namin si Kuya Bongbong. Pag hindi mo itama, baka hindi mo matatapos ang inyong position as president. Ilocano ako, sinasabihan na kita. I'm the only Ilocano na nagsasalita kung ano ang faith, ano ang dapat gawin ni Kuya Bongbong, ano ang dapat gawin natin. Ako lamang po yung Ilocano. Pero sinabi ko na po ito, wag po ninyong pilitin na ako'y magsalita. If that is the only option that could open up the minds of every Filipino, I will do that courageously. But hindi ko po mag-atake. Hindi ko po sila atake. Sir, follow up ko lang po. So, base dito sa sinasabi ni Senator Amy, na hindi po ngayon ang Marcos ang namumuno sa ating bansa, kundi Araneta Romualdez. Ito ba ay malaking basihan para ma-impeach si BBM? Sapagkat hindi naman po binoto yung Marcos Araneta Romualdez. Actually po, everything will be based on substantial evidence. Ang argument po kasi diyan, it is not who manage the government. It is who bring mistakes to the government. Yun po yun i-determine kung i-argumento po natin, kung ipapasok po natin yung argumento na ganun. May mali ba? Ano bang ginawa ni Ma'am Lisa? May violation po ba na nakasira sa public trust ng taong bayan? Unang-una, kung totoo po yung namatay si Tantoco because of over drugs or over cocaine, that is already grounds for impeachable. Bakit? Hindi mo na sabihan yung asawa mo. Hindi mo na gawan. Oh, another, mga corruption, mga isama na natin dito yung sweepstakes. Di ba yung nangyari na pinanalo nila na hindi yung binula ang lumabas, kundi minanipulate nila at sino yung tumanggap ng mga pera? Di ba issue po ba yan? Di ba kasama si Ma'am Lisa po dyan? Kasi siya ang naglagay kay chairman ng sweepstakes. So evident po yun. Pero bakit hindi nagpa-prosper yung kaso? Bakit ngayon hindi nagpa-prosper yung kaso against them? Kasi it's all about money. Bakit hindi yung pag-withdraw ng trillion at the first month of the year? Alam niyo po ang pag-withdraw ng pondo ng gobyerno, quarterly po yan. There are 4 quarters. Every 3 months po yan. Ngayon hindi mo po pwedeng i-withdraw yung second quarter na naubos mo na yung first quarter. Bawal po yun. Pero anong ginawa ng gobyerno natin when President Marcos warned the people that the government will stop its operation? Binantaan niya po tayo eh. Doon pa impeachable na po yun eh. Binantaan niya po tayo na i-stop niya ang gobyerno. Dumalis ka. But anong ginawa? Winidraw niya ng paspasan yung 4 trillion. Walang nagawa ang batas natin. So wala po tayo sa tama. So ano ngayon? Kung may kaso ka sa kanila, babayaran lang nila. And it will take many years to happen. Only if lumabas ang taong bayan at mag-unite na. At matauhan na. Despite of any differences between. Tumayo tayo bilang Pilipino. Hindi tayo tumayo
Marcos, birang Duterte, birang Romualdez, o birang sino, tumayo tayo as an independent Filipino to stand by the initiative, the power of the initiative that you can act alone. At kung lahat tayo ay mag-aksyon, tig isa-isa, ay hindi ako sasama diyan kasi hindi sumama yung kapitbahay ko. If you have the conscience, take the initiative alone. At the same time, makikita mo ang taong bayan nandiyan na. So, ganun po yun. So, if you have more questions, I'm going to answer. Agyamanak sir, agyamanak. Ay. Lokano ka. Okay, go ahead. Yun lang po kayo ay neutral. Yung pagpapadala po nila kay former President Duterte sa dahig, impeachable offense po ba ito sa ating Pangulo? 100% po. Bakit yung soberenya ng batas, yung soberenya ng constitution, yung soberenya ng territory natin? But let us know why. Bakit nila ginawa yun? Di ba itinapat nila yung pagkamatay ni Tantoco? They urgently do that. Bakit? Huwag mo natin problemahin kung naipadala natin, problemahin natin paano makalusot sa teritoryo natin at makarating sa height. Kung may question sila doon, mahihirapan na sila. Bakit? Dineliver mo na sa korte. Now, what do we stand as NPC? Question namin sa Supreme Court po yan. That is raping the sovereign authority of the people and the law and the constitution itself. That is 1,000% impeachable. Yeah. As I've said, magbase po tayo sa batas. Ngayon, bakit kinatigan ng ombudsman si Manang Aimee? Dahil ba I don't know what is the locality of ombudsman kasi kino-question ni Ate Claire na ba't ang bilis naman. Sabi ko sa comment ko, kasi kayo mga babae minsan matagal ang gusto ninyo. Kami mga lalaki mabilisan kami. Lalaki yun matanda na yun Oh, anong gusto niya? Patagalin pa yung kaso? Pero matagal na yung inaantay yan na idulog sa ombudsman kasi the ombudsman has the first authority, the first step to charge. Ano ngayon? Na lumabas yung pinasasagot na sila ng 10 days para sagutin yung reklamo ni Manang Aimee. That is a brave step. It would be just hitting the hard rock ang ginawa ni Manang Aimee dyan. Whether he wins or not during this election, remember that he also do his duty to the Duterte family and to the Philippine itself as a nation and as a country.